Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer, ayaw daw mag-start itong sasakyan niya. Subukan ko nga mga boss, start ko itong sasakyan ni customer. Dahil sa obserbasyon ni customer, yung alternator daw hindi daw nagkakarga sa battery. Subukan ko nga. Sa naging diagnose ko mga boss, yung terminal ng battery niya pwedeng maluwag, kaya hindi siya gaanong kumarga. Kaya lang ang gusto ni customer, isiris daw muna namin itong battery. Tsaka namin subukan ipa-start, kaya pinagbigyan ko muna siya. Ito nga mga boss, inilagay ko na itong ginagamit ni customer na pan-series niya dito sa battery. Sa paglagay naman ng wire mga boss, positive sa positive, negative sa negative pagdating sa battery. At dahil sa nailagay na itong kable dito sa battery, papa-start na ni customer yung sasakyan niya. Tapos ako naman, pag umandar na yung sasakyan ni customer, umandar na yung makina, ipapa-start ko naman itong sasakyan niya pang isa na sinasabing mahina daw yung battery. At ang dahilan daw ay yung alternator. Ako naman ang unang diagnose ko yung terminal ng battery maluwag, kaya lang nung chinek ko mahigpit naman, kaya bumaling na ako dito sa starter. Pero pagbigyan ko muna si customer na isiris ko lang daw muna. Narinig yung mga boss nang in-start ko, ang lakas ng palo ng starter. Ibig sabihin, malakas itong battery. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, tinanggal ko na itong kable na ginagamit namin pag series. Dahil nga sa negative ako dito sa terminal ng battery, hindi naman siya maluwag, dito na ako magpo-focus sa starter. Unang gagawin ko dyan mga boss, bubunutin ko itong control terminal dito sa starter. At pag okay na, gagamit ako ngayon ng box wrench na number 14. Dito sa starter mga boss, meron niyang 3 bolt na number 14. Medyo mataas itong sasakyan kaya gumamit ka ng tungtungan kung mababa ka. Kagaya ko mga boss. Pero dito muna ako sa positive cable ng battery gamit yung box wrench na number 12, tinanggal ko yung nut niyan. Para matanggal ko itong cable dito sa starter. Tapos balik ulit ako dito sa bolt ng starter mga boss. Ano kung makita nyo, dahil naluwagan ko na yan, kinamay ko na lang para tanggalin itong 2 bolt dito sa starter. Yun nga lang, nasanay ako sa 2 bolt lang ang tinatanggal ko dito sa starter. Meron pa pala tong isa, ayan sa ilalim niya mga boss. Niluwagan ko yan at pag maluwag na, gaya ng dati, syempre kamayin muna yan para mas mabilis mo matanggal itong bolt. Bali 3 bolt ang tinanggal ko dito ngayon sa starter. Tapos pwede mo na ngayon tanggalin itong starter mga boss. Medyo lagyan mo lang ng pwersa. Hindi ko kasi may pasok yung isang kamay ko dyan mga boss, kaya hirap na hirap ako eh. Masikip kasi yung position mga boss. Kaya isang kamay lang talaga yung gamit ko dyan. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi nyo na kaya yan. Kayang-kaya nyo pa rin yan. Alam nyo mga boss, pagdating sa mga electrical, hindi akong gumagawa niyan. Dinadala ko yan sa kabrader ko. Mahusay sa troubleshooting yun pagdating sa mga electrical. Pag humahatol kasi siya, partial, hindi siya bigla. Kasi iba pag humatol, palit agad eh, di ba? Pero siya pag humatol, parang ako ganun ginagawa ko eh. Pag ako humatol, hindi ko bibiglain yung customer. Sinatsaga kong hanapin yung problema para hindi mapagasto si customer ng malaki. At sa awa at tulong ng Diyos, napatunayan ko naman yan sa mga naipakita ko sa mga video ko. Na kung ano lang talaga yung sira, yun lang talaga ang pinapalitan ko. Dahil alam ko naman, hindi lahat ng may sasakyan, mapera. Karamihan dyan, ginagamit lang panghanap buhay yung sasakyan, o kaya pampasok sa trabaho, panghatid ng mga anak nila, ganun, yung iba. Kaya kung mapapansin nyo, pag ako gumagawa ng sasakyan, mas marami sa akin remedyo eh. Kasi ganun nga yung pangunawa ko. Alam ko naman, panghanap buhay, pampasok sa trabaho, at hindi silang lahat mapera. Balik na ako sa trabaho mga boss. At dahil sa nakalas ko na itong stator housing niya mga boss, kasama yung holder brush niya, ang unang napansin namin dito, yung carbon brush niya, palitin na talaga siya. Kaya nang in-start ni customer itong sasakyan niya, talagang hindi na kayang paikutin yung flywheel. At ito na mga boss, pinakalas ko na dito sa kabrader ko na electrician pala. Kaya dito muna kami nag-focus mga boss sa carbon. Isa sa napansin namin dito mga boss, itong brush holder niya puro grasa, pati itong housing ng coil, puro grasa din yan sa loob. Kaya nga sabi ko sa kabrader ko na linisang maigi yung brush holder niya bago ilagay yung bagong carbon brush. At pagkatapos niyang malinisan itong parts ng mga starter, ito na ngayon mga boss na ilagay na ng kabrader ko itong 2 carbon brush. Bali 4 kasi na carbon brush ang nakalagay dito sa brush holder mga boss. Kaya lang yung 2, nandun pa yun sa stator niya. At dahil nga sa nailagay na itong carbon brush dito sa brush holder niya, kailangan pa yung hinangin. At pag okay ng pagkakahinang mo dito sa carbon brush niya para mailagay sa brush holder, dito naman sa stator mga boss, nandyan yung 2 carbon brush niya. Diyan kasi iduduktong itong 2 carbon brush. Bali, ihihinang yan. At pag okay na yung pagkakahinang dyan mga boss, kung makikita nyo, ito na ngayon yung 2 carbon brush dito sa brush holder niya. Nailagay na yan at nahihinang na.
Alam niyo mga boss, pag ang problema ng isang sasakyan, electrical, halimbawa sa alternator, starter, aircon, hindi ko ginagawa yan mga boss. Kaya lang minsan yung customer nakikiusap sa akin na kung pwede baklasin ko na raw para ako na daw ang magpagawa at sigurado pa na hindi daw siya maloloko. Kaya nga mga boss, kung mapapansin nyo, pag electrical ang pinag-usapan, aircon, meron talaga akong pinagdadalhan na trusted ko. Kaya nga karamihan sa mga customer ko mga boss, 90s pa yan sila. Hindi talaga nila ako binitawan. Kasi nga, pag sila nagpagawa ng sasakyan, alam nila na nagkukusa ako. Hindi na nila ako kailangan pang utusan. Na kahit hindi nila inuutos para gawin at kaya ko naman, ginagawa ko kung maliliit lang mga boss. Hindi ko na kailangan sabihin na, nagdagdag ako ng trabaho dyan, magdagdag ka ng labor. Hindi ganun. At higit sa lahat mga boss, ibinibigay ko sa kanila yung pagtatapat. Nakita nyo naman mga boss, ganun-ganun lang, buo na itong starter. Panoorin nyo ito mga boss hanggang sa huli. Makakakuha kayo dito ng idea sa mga problema nyo sa starter. Kasi mga boss, after na mabuo itong starter, tetestingin namin yan sa battery. Kung magiging okay na ba itong starter or hindi pa. Alam nyo mga boss, positive naman yung carbon brush nito, palitin na. Kaya nga sabi ko sa kabrother ko, dyan muna kami mag-focus sa carbon brush. Yan din ang ipinangako kay customer na kung makukuha sa carbon brush, okay lang. Pero pag hindi sa carbon brush, tsaka tayo mag-check ulit. Ang ipinipilit kasi sa akin ni customer na problema is yung alternator. Dahil nga sa mahinang klase daw yung nabili niya. Pero nang manual check ko yung battery ni customer, malakas naman walang problema Kaya walang problema sa alternator. Ito na mga boss, check na namin itong starter. Yun ang problema mga boss, hindi gumana itong starter dahil nga sa grounded daw itong stator niya. Kaya isang mabilisan mga boss, naghanap agad ako ng recondition na stator coil kasama na yung housing niya. Ito na yan mga boss Nakita niyo yung tinuturo ko mga boss, yung screw. Ayan yung screw niya tinuturo kong yan. Kung yung kay customer sanang stator merong screw, pwede ko sanang ipariwind yung coil nun. Kaya lang ang problema, sealed type yung sa kanya, walang ganyan na may screw. Isa pa mga boss, kung mapapansin nyo, nagmamadali din ako na matapos ko agad itong sasakyan ni customer. Dahil nga sa alas 4 ng hapon, flight ko naman papuntang probinsya. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, isang mabilisan, naghanap agad ako ng surplus. Ang problema, wala akong makita, kaya recondition na lang itong stator coil na pinalagay ko. Ang surplus kasi mga boss, as is yun. Pero hindi ka pa rin naman nakakasigurado. Pero pag recondition, automatic mga boss, nagalaw yon, inaayos yon. Nirecon nga Kaya lang mga boss, pag bibili kayo ng surplus o kaya recondition, siguraduhin yung maayos yung kausap nyo. Baka mamaya, pag may problema, bigla na lang mawala yung tao, masasayang ang pera mo. After mabuo ng kabrother ko itong starter, hindi ko na pinatest yan sa battery kung gagana ba siya o hindi dahil sigurado naman ako nagagana na ito. Kaya ibabalik ko na yan sa dati niyang posisyon. Sa paglagay ng starter mga boss, kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. Siguraduhin nyo maayos yung pagkakalapat niyan bago nyo ilagay yung 3 bolt dito sa starter. At para hindi kayo magkamali or ibig kong sabihin hindi kayo makalustred, siguraduhin nyo maayos yung pagkakalagay nyo ng mga bolt dito sa starter. At pag okay na siya, gamit ka na ngayon ng box wrench sa number 14, higpitan mo ng maayos yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dito sa bolt ng starter mga boss, dito ka naman ngayon sa passive cable ng battery. Pwede mo na ngayon i-connect yan dito sa solenoid. At pag nailagay mo na itong kable, isunod mo na dyan ilagay itong nut nya. Ipakapit mo muna yan sa thread nya. Pag okay na, gamit ka ng box wrench sa number 12, higpitan mo ng maayos yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo na ngayon ibalik itong socket wire ng starter. Ayan mga boss yung nilagay ko kung nakita nyo. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss dito sa starter, wala na tayong problema dyan. Dito naman ako ngayon sa battery. Pwede ko na ngayon ilagay itong negative terminal ng battery. At dahil okay na ako dito sa battery mga boss, pati sa starter okay na rin ako. Pwede ko na ngayon i-start itong makina. O di ba mga boss, okay na, umi-start na itong sasakyan ni customer. Silipin ko nga itong starter mga boss. Baka mamaya meron akong natanggal na nakaharang dyan na hindi ko na ibalik Pero okay naman siya, walang problema. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari lang naman, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Balik ako sa driver side mga boss Tapos switch off ko itong makina. After a second, start ko ulit yan.
Yun, okay na talaga siya. Salamat!